Mga Tekno, welcome back sa channel natin. May ginagawa tayo ditong Midea. Ito, mukhang bago. Isang taon na ba doon? Wala pa. Wala pa isang taon. Kaso hindi na pinuntahan. Oo. Kaso hindi na pinuntahan ng siguro busy lang. Busy lang siguro yung service center na IDP. Kaya kami ni Lods Christopher, ayan, ang Giginto. Ano ba yung pinaka-ano? Ilang. Giginto ilang, no? So yun, dito tayo kasama natin si Lods Christopher para dito sa Midea nga. Ayan, kung mapapansin nyo, nagbiblink siya. Ilan yung sakto? Tingnan natin 1, 2, dalawang blinks. So dalawang blinks talaga na sunod-sunod, no? So tinry na namin. Bumukas tong indoor, gumagana yung fan. Malakas yung fan kanina. So. Pero yung outdoor, hindi siya gumagana. So ang gagawin natin syempre, sa mga ganito, wala tayong error code talaga ng Midea. Actually, lahat naman ng brand, wala tayong mga error code. Minsan nakakabisado lang sa natin by actual troubleshooting. So ang gagawin natin, check natin yung outdoor, yung communication wire, yung sensor. Yun muna unahin natin bago tayo kumalikot ng iba, no? So pagtapos nating ma-troubleshoot dun sa labas kung may sirang sensor o kaya may wire, may maluwag na wire o yung fan motor, paandarin muna natin ulit. Tsaka tayo mag-troubleshoot o maghintay ng error, no? So yun, pupunta tayo sa likod. Sama natin ulit si Christopher. Continue natin mamaya. So yung mga katik, nandito na tayo, no, sa pinaka-outdoor niya, yung babaklasin ni Lods Christopher. Ayan, kasama natin syempre si Gab. Ayan. Dito. Kahapon yung ginawa nating career, no, sana maging okay na yun, no. Ay, sobrang labig nung iniwan namin yun. So yung mapapansin nyo, bagong-bago pa yan, no. Malinis na malinis pa. Pinalitan mo yung sensor, Lods? Oo, yung sa pinalay ko talaga kasi iba yung bibili. Ilan ba, Lods, na ano mo? 200 plus eh. Nandito na tayo. Sos, bagong-bago pa to. Virgin to. Ano, wala pang kalawang. So ito na yung outdoor na mga katekno. Pasensya na, bihira na tayo makapag-upload ngayon. Kaya tulad, hindi mo na ito binaklas. Hindi. Communication. Ay, sensor. Ito. Ito yung pinalitan mo, Lods? Ilan pinalit mo dito? Yung luma. Paabot ng luma, Lods, sa akin na. Okay na yung luma. Yung luma. Ay, ito na ba yun? Binalik mo lang. Sige, check muna natin yung sensor. Kasi actually wala talaga akong alam sa error ng Midea, split type. Sa window type meron ako, medyo alam ko yun. So titignan natin kung ano yung pinaka problema. Pero bago pa talaga to. Gas. So i-check ko muna itong tatlong sensor. Ito yung pangunahin natin. Tapos mamaya yung karga, syempre. Tingnan natin, ha. Ito, ang pinalitan lang muna natin yung sensor ng compressor 50K kasi may nare-read na tayo na almost 43 kilo ohms. So hindi na mainit dito, tsaka maaga pa, alas 9 pa lang. Ayan, pinalitan muna natin ito. Titingnan natin din yung indoor kung may problema yung sensor. Kung ganun pa rin, syempre may ibang problema na yan. Sa refrigerant naman, meron tayong 265, ayan, 265. Wala tayong problema sa Freon. Punta tayo sa indoor, doon naman tayo mag-check ng mga sensor, no. Tapos testingin natin. Ayan. Okay. Order ka. So ito mga katekno,
May pinalitan tayong sensor doon. Actually, yung sensor na yun, yung sa compressor, hindi naman talaga siya totally damaged. Aandar pa rin, pero medyo ano na siya, konting change value na siya. So ngayon, chinek natin yung communication wire. Yung outdoor supply ito ha, pareha sa mga Nike. So chinek natin kasi yung ditong wire, green, brown, blue. Doon, dalawang yellow, isang black. Yung yellow yung ginamit ng signal, so pagdating dito, itim, tapos green. So tinap natin dun sa outdoor, sa mismong copper. Tapos, check tayo ng grounding base. Ala. Ayan. Narinig ba? Ano tayo? Natin dito. So wala. Ibig sabihin, problema talaga nito, communication wire. So papalitan ni Lods Christopher, ayan, kukuha muna siya ng ng wire para testingin natin. Kung sakasakali, sana yun lang yung problema, Lods, no? Kung meron mang iba, kung pinalitan na natin yung communication wire, tas ganun pa rin, magto-troubleshoot pa rin tayo. So yun, no? Lods, kuha ka muna, Lods. Ano? Kakapi muna ako, Lods. Tekno, kinondem na natin itong lumang wire ng communication. Tapos ito na yung bagong wire natin. Hindi pa natin pinuputol, nakabuhol pa doon. Kinonek na natin sa indoor. Kasi nga, tawag dito. Ayun, umaandar na. Ayan. Andar na. So, ang naging main reason niya talaga, no, ang pinaka-problema talaga niya is yung communication wire, no. So, etong sensor, pinalitan na lang natin. Actually, pwede pa yung sensor na to. Pwede pa, pero medyo mababa na yung yung value niya. Pero pwede pa tong gamitin, Ito, actually pwede natin to ibalik, pero baka mamaya bumalik na naman tayo dito dahil lang sa sensor na to. Pinalitan natin. Ay, umaandar na. So ayun, magbibigay lang din ako ng advice sa mga nag-i-install, kagaya ko, kasi nag-i-install din ako minsan. Nawawala rin sa isip ko na maglagay talaga ng extra wire bukod dun sa ground, lalong-lalo na yung mga piping na nakatago sa ceiling, pumasok sa wall, nakabaon sa semento. So kapag nagka-problema kasi yung isang wire o communication wire, yung signal, lalong-lalo na yung signal, pag nagka-problema yun, wala kang spare. So kung ginamitan mo siya ng ground, meron ka makukuhang isa. Ito kasi wala wala to. Ang nag-install nito mismong Midea, So sana lahat ng mga nag-i-install, maglalagay tayo ng ground. Kung sakasakali na magka-problema yung signal wire o line 1 o line 2, may mahuhugot tayo, Pero mas maganda kung maglalagay talaga kayo ng isang spare. Yun yung the best talaga. Pero kung mga back to back lang na mga install, back to back, walang problema kahit hindi ka maglagay ng extra, kasi anytime pwede mong madukot, kasi back to back lang. Bawa, nandiyan lang yung indoor, tapos ito lang yung outdoor, yun, the best yun. So yun, umaandar na, Hindi ko natatanggalin to kasi nga na rin naman, mababa na rin yung nakukuha natin. Lamig na, yan. Ayan, si Lods Christopher, Hindi na ako customer. Hindi, actually rin to, technician din talaga siya, freelancer kagaya natin. So lang kasi, hindi naman masama humingi ng ng tulong. Kahit naman ako, humingi rin ako ng tulong, sa mga kapwa ko technician na matatagal na rin na gumagawa. So nagtatanong tayo dyan kay Tansuboy, kay ONC. Madalas kay ONC tayo nagtatanong, lalong-lalo na sa mga board tsaka pyesa, So yun, hintayin na lang natin mga kahit 20 minutes, tapos sarado na natin to, final na natin. Yun nga lang, babalutan uli itong wire na to. Babalutan uli. Ewan ko kung kaya balutan ni Lods. Kaya naman. Kaya. Ito, ala na to. Sigurado to, sunog to. Kasi kahit konting kahit na lang mega ohms, wala tayo nakukuha. Ayun, bumirit na. Pero delikado kasi ito magalaw to. So papatayin natin to maya maya. Ayan, sinasarado na natin. Midea.
Actually, wala tong error code dito eh. Sana kung meron. 2 blinks to. 2 blinks yung error niya. Binalutan na rin ng ano, bagong polyethylene. Kulay pula yung wire natin eh, no? Yung kasi hindi na nakatambol kasi. Buti napalusot pa dun yung wire eh. Dito lang talaga mababalutan, tsaka dun sa labas. Pagkasarado niya pwede na ulitin ko ulit mga katekno, 2 blinks yung pinaka error niya. Wala kasi siyang walang display. Ito lang siya, indicator lights lang talaga, LED lang. So kapag may error siya, nagbi-blink lang. So hanapin nyo na lang yung solution dun sa error. Nga bahala na kayo. Kasi ako mismo hindi ko alam yung mga error code ng Midea. Konti lang alam ko sa window type. Yan, meron akong alam kahit paano sa mga error code. Pero sa split type, ito 2 blinks eh. So ibig sabihin communication wire. Testing na natin yan. Lapit na. Sana yan ni Lods Christopher. Ayan. 2 blinks. 2 blinks. Nabidyo ko kanina, Lods, no? 2 blinks, no? Umpisa, no? Ayan na. Okay, bukas. Fights. Siyempre, obserbahan natin yan. Sige, Lods. Baliktad pa yung brake. Pababa yung brake. Baliktad. Medyo may joke tayo. Ayan. Kasi kanina, nandito yung blink sa run. Na siya agad eh. Blink na siya agad ng kada blink niya, 2. Pag 2 blink, mamamatay, tapos 2 blink ulit. Dire-diretso na yun. Tingnan natin yung outdoor. So ito, ayun yung wire na lang. Haba ng 2 wire. Ayun, dito lang lumusot. So babalutan na lang. Balutan mo na lang. Mantar na ba agad? Ayun, mantar agad yung Mantar na agad. Kasi kanina nung unang testing natin nga, yung hindi pa natin ginagawa, 2 blinks agad siya, so hindi under yung outdoor. Mukhang bagong-bago pa ako, Tate. Sobrang bago pa talaga yung unit. Balutan mo na yan, Gab. Dito. Balutan mo na lang. Diyan ka na mag-start ko. Lamig na. So yung mga katekno, okay na to. Wala na yung 2 blinks niya dito. 2 blinks kasi yan dito eh. Midea model indoor model niya FP 42AST 015KE1B yun. Malamig na. Okay na. So yun na yung ginawa natin mga katek. Talagang tiyagaan lang sa gawa. Ayun. So yung mga katekno, tatapusin ko na yung video dito sa about sa Midea. Ayan, R22 to ay R32 inverter, hyper graph pins. Ayan. Midea R32 hyper graph pins, anti-UV, aging and anti-corrosion. Kalik. Ayun. Sana may natutunan kayo doon. Kapag mag-i-install kayo, tandaan nyo na magsusobra kayo ng wire, no? Yun lang. Ay, binabalutan pa eh. Paalam.